Mga minamahal naming senior, kamusta po kayo? Nais nyo po bang magkaroon ng sapat na lakas para makipaglaro pa sa mga apo? O di kaya'y patuloy na magawa ang mga paborito ninyong libangan ng hindi agad hinihingal o napapagod? Alam po namin na ang sigla at kalusugan ang ilan sa pinakamahalagang yaman natin habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga simpleng kaalaman tungkol sa tamang pagkain at pamumuhay na ibabahagi namin gayon ay maaring maging malaking tulong para sa mas mahaba, mas masaya, at mas produktibong buhay kasama ang inyong pamilya. Sa video pong ito, kikilalanin natin ang 5 super gulay na madaling hanapin at dapat ninyong isama sa pang-araw-araw na pagkain. At hindi lang po yan, alamin din natin ang 3 tila simpleng gawin na baka hindi ninyo namamalayan ay siya palang lihim na kumakain na inyong mahalagang enerhiya. At bago po tayo magpatuloy, kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, ang maalam na pagtanda, manyari po lamang na pindutin na ang subscribe button sa ibaba. At i-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated at hindi mahuhuli sa ating mga susunod pang mahalagang payo para sa inyong kalusugan. Ang kaunting pagpindot nyo po ay malaking tulong sa amin at sisiguraduhing makakarating sa inyo ang mga impormasyong kailangan ninyo. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong din ito sa iba, maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagpapakita rin po ng tunay na pagmamalasakit. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood, taga Luzon, Visayas o Mindanao po ba kayo? O baka naman po nasa ibang bansa kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Nais po naming marinig mula sa inyo. Ang pagkakaroon po ng sapat na lakas at sigla ay napakahalaga, lalo na sa ating ginintuang edad. Ito po ang nagbibigay daan sa atin para patuloy na makilahok sa mga aktibidad ng pamilya, maalagaan ang mga apo, at manatiling independente. Marami po sa ating mga senior ang nakakaranas ng panghihina, pero ang magandang balita po, marami tayong magagawa tungkol dito sa natural na paraan. Ang lahat po ng impormasyong aming ibabahaging gayon ay masusing pinag-aralan at based sa mga pinakabagong gabay mula sa mga pinagkakatiwalaang eksperto sa kalusugan ng mga nakatatanda. Nais po naming makasiguro na ang bawat payo ay ligtas at epektibo para sa inyo. Kaya't sa ating paglalakbay ngayon, una nating sisilipin ang 5 natatanging gulay na punong-puno ng sustansya. Pagkatapos, bubisisin natin ang 3 lihim na salarin na maaring nagnanakaw na inyong enerhiya. At kasama po niyan ang mga praktikal na tips kung paano ito isa sa buhay. Simulan na po natin ang ating talakayan. Unahin po natin ang mga biyaya ng kalikasan, ang mga gulay na hindi lang pampasarap ng ulam, kundi mga tunay na super gulay na nagbibigay lakas at kalusugan. Una sa ating listahan, ang reyna ng mga gulay dito sa Pilipinas, ang malunggay. Ito po ay tinaguriang miracle tree dahil sa dami ng benepisyo. Ang malunggay po ay parang natural na pinagsama-samang bitamina. Mayaman ito sa vitamin A para sa mata, vitamin C para sa malakas na resistensya, at calcium para sa matibay na buto. Importante po ito para iwas sa pagrupok ng buto o osteoporosis. Mayroon din itong potassium para sa puso at kakayahang labanan ang pamamaga sa katawan o anti-inflammatory properties. Nakakatulong din daw ito sa pagkontrol ng blood sugar. Madali po itong isahog sa tinola, monggo o kahit ilaga lang. Ang regular na pagkain nito ay malaking tulong sa ating kalusugan. Ikalawa, ang abot kaya at laging presenteng kangkong. Huwag maliitin ang kangkong, mga kasenyor. Ito po ay mayaman sa iron, na panlaban sa anemia o kakulangan sa dugo na nagdudulot ng panghihina. Puno rin ito ng vitamin A para sa mata, vitamin C para sa resistensya, at maraming hibla o dietary fiber para sa maayos na pagdumi at iwas constipation. Paborito natin itong gawing adobong kangkong, isahog sa sinigang o igisa. Tandaan lang pong hugasan itong mabuti, lalo na kung galing sa tubigan, para iwas sa sakit. Ang kangkong ay tunay na pampalakas. Pangatlo, ang madalas nating makitang talbos ng kamot. Hindi lang po ang laman, kundi pati ang talbos ay siksik sa sustansya. Ang talbos ng kamot ay napakataas sa mga sangkap na panlaban sa pagkasira ng ating mga selula, cells, sa katawan, na tinatawag na antioxidants. Ang mga antioxidants po ay lumalaban sa mga free radicals. Ito yung mga masasamang elemento na nakukuha natin sa pollution o stress, at nagdudulot ng sakit at mabilis na pagtanda. Mayaman din ito sa vitamin K para sa buto at tamang pamumuo ng dugo, vitamin A, at vitamin C. Sinasabing nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood sugar at cholesterol.
Masarap itong ensalada, isahog sa sinabawan o steam. Murang paraan para sa mahalagang nutrisyon. Ika-4, ang okra. Marami po ang medyo ilag dito dahil sa taglay nitong slime o pagkamadulas, pero napakarami nitong benepisyo. Ang okra po ay siksik sa hibla o fiber, na maganda para sa ating tiyan at regular na pagdumi. Nakakatulong din ang fiber nito sa pagkontrol ng blood sugar dahil pinababagal nito ang pagsipsip ng asukal sa ating katawan. May folate din ito para sa pagbuo ng selula, vitamin C, at vitamin K. Yung slime po nito, o mucilage, ay nakakatulong din sa pagpapaginhawa ng ating bituka. Pwede itong steam, ihalo sa pinakbet o i-grill. Kung ayaw nyo po na madulas, subukang iihaw o bahagyang iprito. Kaibigan ito ng ating tiyan. At ika-5, ang nagbibigay kulay sa ating mga ulam, ang kalabasa. Ang kalabasa po ay hitik sa beta-carotene. Ito po ay isang uri ng sustansya na nagiging vitamin A sa ating katawan, na napakaganda para sa ating mga mata, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Tumutulong din ito sa ating balat at resistensya. Mayroon din itong vitamin C, potassium para sa puso at tamang blood pressure, at syempre, fiber para sa maayos na panunaw. Pwede itong ginataan, isahog sa pinakbet, ilaga, o gawing minatamis. Ang kalabasa ay proteksyon para sa ating mata at puso. Gayon, mga kasenyor, hindi lang po sapat na alam natin ang mga pagkain pampalakas. Mahalaga rin na tukuyin natin ang mga posibleng kontrabida sa ating enerhiya. Handa na po ba kayong alamin kung ano-ano ang mga ito? Ito po ang 3 lihim na maaring unti-unting umubos na inyong lakas. Ang unang lihim na manggubos ng lakas ay napakasimple, ang hindi sapat na pag-inom ng tubig. Opo, ang kakulangan ng tubig sa katawan o dehydration, kahit bahagya lang, ay malaking dahilan ng pagkapagod at panghihina. Minsan, hindi na natin gaanong nararamdaman ang uhaw, o iniwasan nating uminom para hindi mapadalas ang pag-ihi. Pero ang tubig po ay kailangan para sa lahat ng proseso sa ating katawan. Kapag kulang sa tubig, bumabagal ang ating metabolismo o ang proseso ng ating katawan sa paggamit ng enerhiya mula sa pagkain, at nanghihina tayo. Sikapin pong uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw, maliban kung may ibang bilin ng doktor. Huwag hintayin mauhaw. Maglagay ng pitsel ng tubig sa lugar na madalas ninyong makita. Ang sapat na tubig ay parang langis sa makina, nagbibigay enerhiya. Ang ikalawang lihim na magnanakaw ng lakas ay ang madalas na pagkain ng mga processed foods o mga pagkain dumaan sa maraming proseso at mga pagkain sobrang tamis. Kasama po rito ang mga instant mami, mga delatang sardinas o carne norte na mataas sa asin, mga sitsirya, matatamis na tinapay o biskwit na kakaunti ang sustansya, at mga deboteng inumin na puro asukal. Ito po ay nagdudulot ng sugar rush, biglaang pagtaas na enerhiya, na sinusundan naman ng sugar crash o biglaang panghihina. Kulang din ito sa tunay na sustansya at maaring magdulot ng pamamaga sa loob ng katawan o inflammation na isa ring sanhi ng pagkapagod. Sikapin pong basahin ang mga nakasulat sa pakete. Mas piliin ang mga sariwang pagkain, gulay, prutas, isda, na lulutuin sa bahay. Bawasan ang asukal. Ang pag-iwas dito ay magpapalakas sa inyo at ailap sa mga sakit. At ang ating ikatlong lihim ay hindi tungkol sa pagkain, kundi sa ating damdamin, ang kakulangan sa makabuluhang pakikisalamuha o ang labis na pag-iisa. Sa ating pagtanda, minsan ay nababawasan ang ating social life. Ang kalungkutan o pakiramdam na nag-iisa ay malaki ang epekto sa ating mental at pisikal na enerhiya. Ito ay maaring magdulot ng stress o depression, na parehong umubos ng lakas. Ang tao po ay nilikhang makisalamuha. Kailangan natin ng koneksyon. Kaya't subukang manatiling konektado sa pamilya at kaibigan, kahit tawag lang o video call. Sumali sa mga aktibidad ng senior citizen sa inyong barangay, kung mayroon. Maghanap ng libangan na may kasamang iba. Huwag pong mahiyang makipag-ugnayan. Minsan, ang simpleng kamustahan ay malaki na ang nagagawa para gumaan ang ating pakiramdam at bumalik ang sigla. Mahalaga rin pong isipin na bukod sa 5 gulay na ito, ang pagkain na iba't ibang uri pa ng gulay at prutas araw-araw ang pinakamainam. Bawat isa ay may kanya-kanyang handog na sustansya. Sa pagluluto naman, mas mainam ang mabilisang paggigisa o pag-steam para hindi mawala ang nutrisyon. Iwasan ang sobrang pagkulo. Naiintindihan po namin na maaring may ilang pagbabago na mahirap simulan, pero huwag po kayong mangamba, dahil ang malilit na hakbang po ay malaki na ang may tutulong. At kung ang pagod ninyo ay sobra at hindi nawawala, napakahalagang kumonsulta sa inyong doktor.
Baka may iba pang dahilan na kailangang tingnan. Kaya, para mabilis nating ibod, mga minamahal naming senior, dalawa po ang pangunahing paksa natin, ang mga pagkaing nagbibigay lakas at ang mga lihim na umubos nito. Ang ating 5 super gulay na dapat kainin araw-araw para sa dagdag lakas ay, una, ang malunggay, para sa siksik na bitamina at malakas na resistensya. Ikalawa, ang kangkong para sa enerhiya mula sa iron at maayos na tiyan. Ikatlo, ang talbos ng kamot para sa mga panlaban sa sakit at tulong sa blood sugar. Ikaapat, ang okra para sa malusog na panunaw at pagkontrol sa asukal. At ikalima, ang kalabasa para sa malinaw na mata at malusog na puso. Isama po natin ang mga ito sa ating pang-araw-araw na pagkain para sa dagdag na sigla at protection. At ang tatlong lihim naman na umubos na ating lakas na dapat nating iwasan o labanan ay, una, ang hindi sapat na pag-inom ng tubig o dehydration. Uminom po tayo ng sapat na tubig araw-araw. Ikalawa, ang sobrang pagkain ng mga processed foods at mga pagkain mataas sa asukal. Piliin po natin ang mga sariwa at natural na pagkain. At ikatlo, ang labis na pag-isa o kakulangan sa makabuluhang social connection. Manatili po tayong konektado sa ating mga mahal sa buhay at komunidad. Ang kaalaman pong ito ang ating sandata para sa mas malusog na pagtanda. Kung nagustuhan niyo po at nakatulong ang mga payong ito mula sa maalam na pagtanda, pindutin na po ang like button. At i-share din po ninyo sa inyong mga kapamilya at kaibigan para sila rin ay makinabang. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, gayon na po ang pagkakataon. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mahuli sa aming mga susunod pang video. Para po sa ating tanong, ano po sa 5 super gulay na ito ang madalas ninyong kainin? O baka mayroon kayong sariling secret weapon na gulay para sa lakas? Ibahagi naman po ninyo sa comments sa ibaba. At kung mayroon po kayong partikular na paksa tungkol sa kalusugan na nais ninyong talakayin natin sa mga susunod na video, comment din po ninyo. Nais po naming marinig ang inyong mga mungkahi. Tandaan po, ang inyong kalusugan ay inyong kayamanan. Ang pag-alaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang regalo rin sa inyong mga mahal sa buhay na nais kayong makasama ng matagal at masigla. Hanggang sa muli, mula dito sa maalam na pagtanda, manatili po kayong malusog, malakas at laging maalam. Pagpalain po tayong lahat.